Posible pero hindi pa tiyak kung kailan magpapatawag ng special session si Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso. Ayon po yan sa ilang mababatas. Pero bakit nga ba yan kailangan? Ang paliwanag ng ilang kongresista sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Sa July 27 pa muling magbubukas ng sesyon ang Kongreso. Pero kahit naka-adjourn ngayon, maaaring magpatawag ng special session si Pangulong Bongbong Marcos. Napag-usapan na ang posibilidad na ito pero wala pang tiyak. I have to consult with the executive and of course with our own internal and also the House of Representatives kasi joint yan eh. No? So we have to consult with them pa. Pero tuloy-tuloy naman kami nagko-consult. Wala pa kami indication. Ang sabi ng palasyo, nais muna ng Pangulo na maayos muna ang gusot sa agawan ng liderato ng Senado. Iginiit pa rin ni Senador Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang Senate President, habang ang kabilang grupo ni na Senador Win Gatchalian hindi makapaghalal ng panibagong Senate President dahil kulang pa sila ng isa para makabuo ng kinakailangang 13 boto. Pero bakit nga ba kailangan magkaroon ng special session sa panahon ngayon? Sa pananaliksik ng GMA News Research, mahigit 20 beses nang nagpatawag ng special session ng Kongreso ang Pangulo mula noong 1986. Karamihan sa mga rason ng pagpapatawag ng special session ay para aprubahan ang national budget. Noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, 2 beses siya nagpatawag ng special session. Una noong March 2020 para bigyan ng emergency powers ang Pangulo para tugunan ang COVID-19 crisis. At noong October 2020 para ipagpatuloy ang deliberasyon ng 2021 budget at matiyak ang on-time na pagpapasa nito. Bakit kailangan ito? Dahil siyempre yung naging kaguluhan, nuances dun sa Senado, pave way for the non-passage of very important measures. Kabilang dito ang mga nabinbin sa Senado na Kalinga Act para sa subsidiya sa mga naapektuhan ng giyera ng Amerika at Iran, libreng almusal para sa mga batang estudyante, at promotion ng ilang military official na aabutan na ng retirement. Nabanggit din ang nangyaring lindol noong isang araw sa Mindanao. Yun rin yung isang inaantay namin sa executive. Kasi to be honest about it, sunod-sunod yung issues na tumama sa ating bansa. Unang-una yung high oil prices, pangalawa itong padating ng Super El Nino, at pangatlo itong earthquake. No, so tinitignan ko ang natitirang budget, meron pa tayong 180 billion in terms of available funds na pwedeng gamitin ng gobyerno for reconstruction and other assistance to the earthquake victims. Pagdating sa NDRRMF, mayroong 17.8 billion. At pagdating sa LGSF, 32 billion. So itong dalawang funds pwedeng gamitin for reconstruction yan. But ang total, kasama yung social services, about 180 billion. Isa ring dahilan para kay Representative Jerry Luistro ang nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. I made mention about calling a special session. This is with respect to the option of electing a presiding officer other than acting SP Win Gatchalian. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.